po mga katribya yung bunga ng ating kalamansi. Kaya ganado si Pantong. Gumana na naman kayong sibuyas. Huwag naman kasi sinasabi kang Pantong. Nahihiya pa eh. Nako, Pantong pala ka. Nahihiya pa eh. Si Diop eh. Di gagawa yung dito yung Diop eh. Mga katribya, sali na natin tuyo na. Yan ang kaganda pagka po ang kalamansi ay Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito, back to work po tayo pong muli para po sa ating kalamansi. Meron pa po tayo lang pong hindi pa po natatapos ng ating pong pagpitas ng mga malalaki para magkasabay-sabay na papapipitas po natin ito, yung pangalawa pong bunga niya, and then kunin muna natin po yung lahat po na ating pwedeng pitasin. Siyempre, kalamansi mga katribya po ay libo pa rin, kaya maganda pa rin po ang presyo natin. Sabi na rin natin dyan, tanggalin na natin ang ating baging. O ayan o. Kunin na natin ang kunin. Ang talagang bukod na pitasin mga katribya. Happy farming. Ayan, lalaki po ng bunga. Para siyang sibuyas. Sa laki. Happy farming po sa lahat ng ating mga ka-farmers. Tayo na po nga magpitas ng kalamansi. Tama. Mabigat pagka po malalaki ang bunga. Hanggang hindi talaga siya mapupuwersa. Hindi kagaya ng iba. Napupuwersa ang mga bunga ng kalamansi. Kaya naaagad. Sa atin, hindi natin pupuwersahan po siya dahil talagang pitasin na at sagad na talaga sa laki ang ating bunga. Ayan o. Shout out natin ang ating po mga katribya sa iba-ibang lugar, sa ibang bansa na nakatutok sa atin ng ating pong pagbablog. Atin na ito o. Yung hinulip natin, tinanim ngayon. Dami na siyang bunga. Hindi natin siya kinuha ay magiging reject. Ayan sa ilalim. Sarap pong pitasin. Bilis po ng pagkalaki. Buti na lang ay hindi naman po bumulusok ang baba ng kalamansi. Kaya ayos lang. Tapos nahabol pa rin po natin siya sa libo. Ngayon, yung pong susunod niyan, hindi na po natin alam kung magiging magkano. Sana ay libo pa rin ang presyo. Ngayon kasi mga katribya, naglalaro sa 1-1 to 1-2. Depende po doon sa buyer ninyo. Pero sa parte daw po ng Iloilo, medyo mababa na po ang kalamansi doon. Ayon doon sa chat ng ating subscriber doon sa Iloilo. Kaya alam ko nasa 750 daw ang puhanan sa kanila. Tinanong natin kung saang area. Nandito po sila sa Iloilo. Magkaiba po kasi mga katribya po ang presyo doon sa Luzon. Dito kasi sa Luzon, marami pong gumagamit ng kalamansi. Di kagaya diyan sa parte ng Iloilo, depende rin yan sa pagdating. Pag marami kasi pong dating na kalamansi, tsak, bababa ang presyo. Ganun sa gulay. Pag konti ang dating, tataas ang presyo ng gulay. Siguro marami siguro dumarating na
kalamansi sa kanilang area, kaya bababa ang presyo. Dito naman sa atin, naaagad ang kalamansi dahil maraming gumagamit. Okay lang po ang supply. Ayan, gaya niya, no? Marami na. Sa iba, ito pinupersa na yan, pinipitas na, lalo na pag halimbawa bumababa ang presyo ng kalamansi, iba kinakayod na ang bunga. Kaya nangyayari, kakasabay-sabay sa palengke, tutumal. Katumumal na, ayan, bababa na ang presyo. Kaya kung dati ay nag 1.5, nag 1.6, o kung marami pong pumitas, may mga bunga, o tapos pati maliliit ay kinukuha, kaya matatambak ngayon sa palengke. Pag natambak sa palengke at hindi mabili, bababa ngayon ang presyo. Kaya ang payo natin sa ating mga ka-farmers, huwag na po ninyo namang isinasagad ang inyong pitas, dahil mas malaki ang mawawala po sa inyo pag po yung sobrang liit tapos mapupunta lang po sa reject. Pag pinilian na dinadala na po sa dilaw yung inyong kalamansi, nasasayang. Mas maganda yung kasarapan kung pwede na sa buyer at nasa presyo na rin, pwede nyo nang pitasin. Hindi naman natin sinasabing kagaya ng sa atin na hayaan ninyong ganitong lumaki. Tayo kasi pinalalaki na talaga natin para masulit, bumigat sa timbang. Yun na lang po ang ating habol. Total naman, kaya naman dalhin po ng puno, kaya okay lang po sa kalamansi. Ang masama, baka ma-expired naman na yan, abutan naman po siya ng pagbaba, kahihintay nyo ng kahihintay ng paglaki, sayang naman. Pag nakapresyo na, inyo na po siyang pitasin para po palitan uli ng panibagong bunga, bulaklak. Kasi ang kalamansi, tuloy-tuloy naman po ang pamumulaklak niyan, tsaka po ng bunga. Kaya lahat po ng presyo tatamaan ninyo. Yun yan sa kalamansi. Pero pagka yun lang din ang bunga ng kalamansi ninyo at in-stop na ninyo ang alaga, di na siya magbubulaklak. Pero ngayon, nag-alaga at hindi po nag-alaga, marami pong mga bunga maliliit. Wow, lalaki, oh. Magandahan naman po nitong ating kalamansi, hindi siya kagad dumidilaw, hindi siya kagad na tinutusok ng ating mga kaibigang putakti. Ano? Dami pong bulaklak, buhok maliliit. Ang dami pang sunod. Kaya nakakaaliw. Nalilibang ka pag meron kang kalamansian. Nakakapag-exercise pa mga katribya. Pagka sarili mo katribya po yung inyo pong alaga, nagagawa mo yung gusto na siya po ay mapalaki. Tapos pag ikaw pa ang mamimitas, napipili mo talaga yung pitasin, naiiwan mo yung alanganin. Pero pagka yan naman pinapitas mo, ay lahat na naiwan mo na yon kuha. Kaya tinatawag nila yon halima o kumpumitas. Kaya lang siyempre hindi natin kayang tapusin lahat ito pagpitas na ikaw mag-isa, hindi mo kakayanin. Kaya mangangailangan ka talaga ng maraming mamimitas. Kaya lang, pag nangailangan ka ng maraming mamimitas, dapat tiyakin mo mas marami na po yung mga malalaki para hindi po makayod ang bunga ng inyong kalamansi. Ngayon naman puntang patagulan, ang kalamansi naman talaga ay malalaki ang bunga. Kaya lang po siya nagiging maliit kung ganun ang klase ng bunga ng kalamansi na po puwersa. Kaya tayo, di natin siya pinupwersa para meron tayong pansunod.
least pag napitas natin ito sa ating mamimitas, masisiyahan sila dahil malalaki ang bunga. Tapos marami pa silang makukuha. Kaysa doon sa kinayod mo ang bunga, pati maliliit ay pinitas mo, tapos bandang huli yung maliliit ay ilalagay mo doon sa reject, kawawa yung may-ari. Kaya abiso natin, paalala sa mga nagpapapitas ng kalamansi, bantayan po ninyo ang inyo pong mamimitas. Pag lumiliit ang pitas nila, huwag ka mong isagad ang karayom. Pag nakasagad ang karayom, mga katribya, malaki po ang mawawala sa inyo. Napupunta lang sa reject, magkano lang naman ang reject, ang dilaw. Sayang. Yung matagal mong hinintay, inalagaan, mabebenta lang doon sa reject. Kaya minsan nandun sa mamimitas sa may problema. Ayan. Kaya take note. Kaya sa ating mga ka-farmers, ganun po ang ating paalala palagi. Tama na hindi po natin siya kayang pitasin lahat. Sabihan naman natin po yung ating mga tagapitas, huwag nilang isasagad. Gaya nito, kitang kita mo na lang talaga yung pitasin kaya bukod na bukod, kaya mai-enjoy natin. Happy farming mga katribya sa lahat. Enjoy lang natin po ang ating trabaho. Ganun naman talaga. Pagka nai-enjoy mo ang trabaho natin, hindi ka po maiinip. Nalilibang ka, sisiyahan ka pa, kumikita ka. Maganda na meron kang kalamansian, ikaw ang boss. Ikaw ang masusunod. Pagpitas ka, hindi ka magpapitas, wala lang pong mawawala. Magandahan yan. Kaya isa po yan doon sa ating ini-encourage. Kung kayo ay nasa ibang bansa, kung magagawa ninyong makabili ng farm, yan ang the best na pagpundar ang lupa. Dahil pagka meron kang lupa, lahat ng iyong itanim sa iyong lupa, tubo na ng inyong lupa. Kumbaga sa kawan, mas malaki ang tubo niya kaysa sa bangko. Ang bangko, magkano lang ang kita niya sa loob ng isang taon, isang buwan, pag binangko mo. Pero sa lupa, nga ba, pag maganda ang pwesto, nabili mo ng mura at nagkaroon ng development, ay magiging doble, triple ang presyo ng inyong lupa. Kaya maganda na lang, at ito ang naipundar ng aking mga magulang, ang lupa. Isang matibay na negosyo. Hindi siya pinag-iiwanan ng panahon. Kahit na bumaba ang mga gulay, ang mga pananim, pero ang lupa nananatili siyang ganyan. Tumataas pa ang value. Kaya wala kang lugi basta't meron kang pundar. Masama lang, bibili ka ng lupa, walang right of way, walang papel, ako lalo na. Ay, marami ngayon walang papel na ibinebenta, medyo mahirap yon. Lalo na kung nakasanla pa sa bangko. Baka mamaya yung lupa na yung mga katribya malaki na pagkakautang, nabili mo, tapos dumarating na ngayon yung sheriff, iilit na yung lupa mo, bako, laking sakit ng ulo. Yan mga katribya, so check muna natin kung tayo magpupundar. Tingnan natin kung okay ang lahat, kasi pag nabili na natin yan at mayroon sakit ng ulo, sa inyo mapupunta ang sakit ng ulo, wala na sa may-ari. Dahil sa may-ari, solve na siya, nakuha na niya yung gusto niya, nakuha na yung pera ninyo.
sa inyo na ngayon malilipat ang sakit ng ulo. Pero meron namang mga lupa na hindi naman sakit ng ulo, dahil yun ang inyong kunin. Yun naman po ang ating payo sa magpupundar po ng lupa or bukid. Pag bukid kasi mga katribya, exclusive lang halos yan sa paalay. Pero pagka lupain, marami kang pa pwedeng itanim, gulay, lalo na kalamansi. Yan, isa sa pinakamatagal na negosyo na pagkukunan mo itong kalamansi farming. Dahil hindi lang po siya isang bungahan, kundi bagkus continuous. Lahat inyo pong matitikman ang presyo ng kalamansi. Saka may jackpot. Na-tsempo mo, maraming bunga kalamansi nyo tapos na presyo, o jackpot. Sa palay, mahirap pong maka-jackpot ngayon. Sa mahal ng abono at sa baba ng presyo ng palay, dumadaing ang mga farmers. Magsak ang presyo ng palay, pero matataas ang panggamit. Wala namang magawa ang ating pong mga farmers, mga magsasaka, kundi bugtong hininga na lang din sila. Tayo rin naman, wala naman tayo magagawa pong tulong sa kanila. Diba, Kos? Ayan, tingnan na natin kung po pwedeng kalamansiin ang kanilang lupa. Yun lang asing naipapayo. Kalamansi, palit ng kalamansi. Kaya lang, kung mo kasi bukirin, bahay tubig, karaniwan, hindi po pwedeng kalamansiin. Dahil namamatay po ang kalamansi pagka nabababad sa tubig. Kaya pwede naman yon kung gagawa mo ng kanal o patatambakan, magastos yung ating pagkakalamansi, dahil marami kang tambak na kailangan para maialis mo siya doon sa level ng sa bukid. Ngayon, ginagawa naman ng iba sa palaran, flat naman na kanilang ginagawa, o yung paumbok na pagtatanim. Yun lang ang po pwedeng magawa para hindi po pamamahayan ng tubig ang kanilang kalamansi. Kasi pinamahayan ng tubig po ang kalamansi, magdidilaw po siya at yun na nga, mamamatay. Doon na po ang trahedya. Ito, marami-rami na po tayo mga katribyang napitas. One hand. Yan, turo natin sa hindi paraan. Bali ang ating tampok, masarap pumitas ngayon dahil malutong. Lahat ng mga malalaki, pili, kikintab ang ating napipitas. Kaya hindi po mahirap, basta pagsasanayan nyo lang. Pero sa iba, pagka bago-bago, mahirap po talagang pumitas. Iba pinaiikot pa. Ay gaano katagal pagka pinaikot mo yan, bandang huli ikaw na iikot. Kaya pagka lagi mo itong mga katribyang ginagawa mo, kahit nakapikit, makakapitas ka. Pitas tayo mga katribya. Iwasan lang po natin pumitas po ng mas maaga, gaya halimbawa ng alas 6. Hindi po pampitas po ang oras ng alas 6 ng umaga. Maaari mga 8:30 to 9, pwede na yan para tiktik na po yung hamog. Magiging maamoy ang kalamansi kapag po pipitasin natin siya ng ganong kaaga, lalo na't umulan. Okay, sige mga tribya, pitas muna po tayo para tayo makarami. Sige po mga katribya, tayo break po muna. At ito na po yung ating napitas. Yan na rin po tayong isang bag. Sasali muna natin mga katribya para po natin pong mapilian ang ating kalamansi.
Ito ang ating magandang service para sa kalamansi. Ayan po mga katribya yung buong ng ating kalamansi. Kaya ganado si Pantong. Gumana na naman kayong sibuyas. Huwag naman kasi sinasabi kang Pantong. Nahihiya pa eh. Nako, pantong pala ka. Nahihiya pa eh. Si Diop eh. Hindi gagawa yung dito yung Diop eh. Mga katribya, sali na natin at tuyo na. Yan ang kaganda pagka po ang kalamansi ay basa. Kailangan patuyuin muna ng ating dryer. Kaya hindi siya masisira. Kaya malakas po ang kuha natin mga katribya. Okay, ang ating farm. Pitas-pitas. Tapos ay yung kulang ay ating pong pupunuin. Para lang siyang kinukutuhan ng kalamansi natin. Giging reject kasi pagka hindi natin na kuha yung mga malalaki. Lutang na ang ating kalamansi. Yan, konti lang ang ating hinog. At saka sa ganyan na tinitingnan natin dito yung mga mayroong piklat. Pamikil. Yun. Meron na tayong isa't kalahati. Maya pupunin natin kasi baka mamaya umulan. Kaya diretso na natin ang itong pitas. Ito na mga katrepya, ang ating pong pampuno sa ating kalahati. Yan ang punin natin ang ating mga recheck as assorted. Yan. Yan, para makita natin eh. Konti na lang ay pupuno na. Yan ating kalamansi. Yan. Ang kinukuha niya story dyan siguro yung karera ng kalabaw. Okay. Ang lalaki ng hinog natin mga katripya. Ito yung pitasin na. Naman ito eh, kuha na yung mga malalaki. Papalaki na lang tayo uli. Media. Sakto lang. Ating napitas. Sumobra man ay konti lang. Yun o. Ito yun sa atin.
mga katribya, tapos na po tayo ng ating pong pitas ng kalamansi. Tayo po ay manananghalian na. At bukas na lang po uli. God bless po sa inyo lahat. Kita dito po tayo bukas. Bye bye. Gaano kalaki itong bunga. Yan. Sulit. Laki ng bunga. Ito ka naman